ang nangyayari sa ating bayan, ang pagkamulat ng tao na mali ang korupsyon, dapat mamulat na rin tayong mga Pilipino na mali rin ang paglalasing, mali rin ang pambababae, mali din ang panlalaki, mali din ang pagkikipagtalik sa kapababae, kapalaki, mali din ang pagsinungaling, pagsamot-pususan, pagpatay, mali din yan! Lahat ng kasalanan dapat kamuhian natin, lalo na yung sarili nating kasalanan. Kasi minsan akala natin safe tayo kung hindi na-expose yung mali natin. Amen? Amen? Akala natin safe tayo dahil hindi alam ng asawa natin yung mali natin, o hindi nakikita yung mali ko, hindi tayo safe. Dahil matagal nang may CCTV sa langit. Amen? Idea ng Diyos ang CCTV. Kawikaan 15:3. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa lahat ng dako. Pinagmamasdan niya ang mabuti at masama. Sabi ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. Amen? Pag sinabi bang lahat, kasama tayo? Kasama ho ba tayo? Ngayon kung kasama tayo, guilty ho ba tayo? Hindi mababago ang bansang ito kung sa iilang tao natin sinisisi ang kasalanan. Mababago ang bansang ito kapag bawat Pilipino manalamin sa salita ng Diyos. At nakita nilang hindi ka na nagnanako, paglalasing ka, hindi ka na nagnanako, ng pera ng bayan, nangalugya ka, hindi ka na nagnanako, ng pera ng bayan, ng mamamay ka, pareho kayo may sala sa mata ng Diyos. Gusto ko rin sabihin ito, galit, hindi tayo natutuwa sa mga magnanakaw ng kaban ng yaman. Pero may tamang tuhon. Ngayon nga, may malaking grupo ng Body of Christ sa PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, nanawagan sila na sumama tayo sa ₱1 trillion mark. Bakit ako sasama ron? Hindi na solusyon ng church. Amen! Ang solusyon ng church, manalangin at humingi ng pagkilos ng Diyos para yung mga tao na makasalanan, politiko man, mahirap, mayaman, ano man sila, ay ano, magbalik na sa Diyos! Bakit ba parang ang hirap sabihin ng church ngayon eh? Hindi ko maintindihan. Bakit ang hirap sabihin ng malalaki natin mga solusyon ay Jesus! Solusyon ay Jesus! Solusyon ay Jesus!